Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Hindi may paliwanag ni Gerald ang nararamdaman niya para kay Alice. Si Alice ay tunay na napakaganda at elegante. Ngunit hindi talaga magawang matiis ni Gerald ang pag-ugali ni Alice dahil mayabang at bastos, mababa ang tingin niya sa mga mahihirap. Hindi maintindihan ni Gerald kung ano ang tumatakbo sa isipan ni Naomi. Paano niya naisip na ipakilala siya kay Alice? Kaya pinili ni Gerald na hindi sumama sa kanila na kumain ng tanghalian dahil hindi niya gusto na maging awkward ang sitwasyon. Subalit, hindi niya magawang tanggihan ang taos-pusong imbitasyon ni Harper dahil ayaw niyang mabigo ang kanyang mga kaibigan. Ang lugar na napagdesisyonan nila na puntahan para manghalian ay isang western restaurant na nangangalang Bloodhaven. Tulad ng inaasahan, walang kakayahan si Harper na manlibre sa isang 5-star hotel katulad ng mga second-generation rich kids katulad ni Danny o Yuri. Nagpunta ang 6 na babae mula sa dormitory ni Alice ngayong araw. Bukod dito, nagpunta din ang 6 na lalaki mula sa dormitory ni Gerald kasama ni Naomi. Ngunit dahil hindi sumama si Gerald sa mga kasama niya sa dormitoryo, hindi siya nagpunta kung saan sila manananghalian ni na Harper at iba pa. Sa palagay ko Naomi, ang kailangan lang natin ay ang 5 lalaki lang mula sa dorm ni Harper, ikaw at 6 sa dorm ko para mag-lunch. Sapat na tayong 12. Sabi ni Alice habang nakaupo sa kanyang upuan habang umiinom ng juice. Maliwanag namang ang kahuluhan ng mga sinabi niya. Sa katunayan, maganda ang impresyon ni Alice kay Harper at sa tingin niya ay stable at mature si Harper. Ngunit ordinaryong tao lang ang mga magulang ni Harper na mga guro sa isang middle school. Kaya hindi siya pasok sa standard ni Alice. Oo, sang-ayon ako kay Alice. Bakit kailangan sumama ni Gerald na kumain? Tuwing nakikita ko siya, naalala ko kaagad ang lahat ng ginawa niya kagabi. Nakakairita. Pabirong sagot ni Hailey ng mga sandaling iyon. O siya, wag na kayong mainis sa kanya Alice at Hailey. Malalaman niyo na mabuti siyang tao kung bibigyan niyo lang siya ng pagkakataon na makilala. Sagot ni Naomi habang nakangiti. Oo, mabuting tao talaga si Gerald, agad na dugtong ni Harper. Kung talagang mabuti siyang tao, hindi niya magagawang paghintayin tayo dito, mali ba ako Hailey? Sagot ni Alice pagtakapos ngumisi. O tingnan mo. Nandito na si Gerald. Sa mga sandaling iyon, agad na tumayo si Naomi habang kumakaway kay Gerald para senyasan siya na lumapit at sumama sa kanilang mesa. Pasensya na at nalete ako. Kinailangan ko kasi bumalik sa dorm dahil may tinawagan ako. May kinailangan akong gawin na importante. Sinabi ni Gerald kay Naomi habang nakangiti. Nakaupo si Naomi sa tapat ni Alice na mga sandaling iyon. Nagtingin-tingin muna siya ng saglit bago tumayo at hinatak si Gerald sa kanyang upuan at sinabi, Gerald, dito ka umupo. Alam ni Gerald kung ano ang binabalak gawin ni Naomi. Hindi na siya nag-isip pa ng kung ano-ano at sinunod si Naomi at umupo na lang. Palit tayo ng upuan Jaislyn. Hindi inaasahan na magiging masungit si Alice nang tanungin niya ang isa sa kanyang mga kaibigan na makipagpalitan ng upuan sa sandaling maupo si Gerald sa harapan niya. Pasensya na Alice. Ayoko makipagpalitan ng upuan sayo. Kung makikita ng mga tao na nakaupo ako sa tapat ng pobre na yan, baka mapagkamalan pa na boyfriend ko siya. Bakit? Hindi ka ba masaya na magiging boyfriend mo si Gerald? Mabibilhan kanya ng isang Hermes bag na nagkakahalaga ng $55,000. Hahaha. Oo, Jaislyn. Dapat di mo sayangin yung pagkakataon na nasa harapan mo. Si Jaislyn Lee ay isang napakagandang dalaga na matindi ang interes sa fashion at makeup. At dahil nagmula din siya sa isang mayamang pamilya, mababa din ang tingin niya kay Gerald. Nang marinig ni Jaislyn na inaasar at pinagtatawanan siya ng kanyang mga roommate, agad siyang sumagot, kung sa tingin niyo na okay si Gerald, bakit hindi niyo siya tanungin na maging boyfriend niyo? Ayoko na. Suko na ako. Agad na tumigil na sa pagbibiro ang mga dalaga nang marinig nila ang mga sinabi ni Jaislyn. Naging sensitibo sila na baka magkatotoo na maging boyfriend nila si Gerald at siguradong pagtatawan sila kapag nangyari yun. Parehas na naasar sina Harper at Benjamin nang marinig ang pinag-uusapan ng mga dalaga. Ngunit wala silang magawa kundi magtiis at manahimik na lang. Pagkatapos ay nagpasya si Gerald na hindi umupo katapat ni Alice. Halika Naomi. Dito ka na umupo. Doon na lang ako upo sa tabi.
Wala nang nagawa si Gerald kundi tumawa dahil tinatrato siya na parang isang salot ng mga magandang dalaga. Kahit na isa siyang second generation rich kid katulad ng iba, ibang-iba ang pagtrato na natatanggap niya mula sa mga magandang dalaga. Maraming ari-arian ang nakapangalan sa kanya, ngunit bakit hindi siya pinapaboran ng mga magagandang dalaga? Naisip ni Gerald na gumamit ng pera para makuha ang loob ng mga dalaga ngunit hindi niya mapilit ang sarili na gawin iyon. Nagpasya na lang si Gerald na pumunta sa isang tabi. Ninas ni Naomi na ayusing ang di pagkakaunawaan sa pagitan ni Alice at Gerald dahil pakiramdam niya bagay silang dalawa na magkatuluyan. Bukod dito, parehas silang matalik niyang kaibigan. Alice. Sa mga sandaling iyon, isang boses ng lalaki ang kanilang narinig. Isang matangkad at gwapong binata na may suot na magarang damit mula ulo hanggang paa ang lumapit sa kanilang lamesa habang gulat na tinignan si Alice. Ikaw si Quinton Ziegler. Laking gulat din ni Alice. Hinawi niya muna ang kanyang buhok bago siya tumayo at may matamis at nakakahumaling na ngiti sa kanyang labi. Alice. Mahigit na sa 2 taon nang huli kitang makita at lalo kang gumaganda. Halos hindi na kita makilala, sagot ni Quinton habang nakangiti. Oo nga pala Quinton, hindi ba't pinadala ka sa abroad ng tatay mo para mag-aral? Kailan ka pa nakauwi? Noong isang araw lang ako nakabalik at nagtatanong-tanong pa lang ako sa paligid para sa contact information mo. Siya nga pala, naresolba niyo ba yung insidente sa Emperor Karaoke Bar? Tinawagan ako this month, yung kaklase natin noong high school, at sinabi niya sa akin na nagkaproblema kayo doon. Sabi ni Quinton habang kita ang pag-aalala sa kanyang muka. Sa mga sandaling iyon, tinakpan ni Alice ang kanyang bibig sa pagkagulat. Napagtanto din ng mga roommate ni Alice ang mga nangyari. Ikaw ba yung tumulong sa amin na maresolba yung nangyari kagabi Quinton? Sobrang nabigla si Alice. Sa katunayan, gusto ni Quinton na tulungan si Alice kagabit at nagawa niyang manghingi ng tulong sa kanyang tatay upang tawagan ang manager ng karaoke bar na si Flynn. Ngunit hindi sinagot ni Flynn ang telepono. Nang marinig ni Quinton na tinanong siya ni Alice kung siya ang nagresolba sa nangyari kagabi, hindi niya masyadong binigyan ng pansin ito. Sa halip ay tumango lang siya at sinabi, nakiusap ako sa dad ko na tumulong sa nangyari kagabi. Nakaramdam ng labis na pagmamalaki at pagkasabik si Alice sa mga sandaling iyon. Ang mga kakabihan ang madalas na mapagmalaki at puno ng karangyaan. Sa mga oras na iyon, naramdaman ni Alice na nawala ang lahat ng kanyang pagdududa. Tila lumalabas na ang tumulong sa kanila na malutas ang problema ay hindi si Nigel o sino man na tinawagan nila kagabi. Kundi, ang kanyang kababatang kaibigan na si Quinton ang nakapagpakalma kay Brother Flynn at nagawang hindi na ipabayad ang mga pinsala. Malapit si Alice kay Quinton sa nakaraan dahil sa relasyon ng kanilang mga ama. Ngunit nang nagpatuloy na lumago ang negosyo ng pamilya ni Quinton, nagpasya ang kanyang tatay na ipadala siya sa abroad para mag-aral. Pagkatapos ay nawala na sila ng komunikasyon sa isa't isa pagkaalis ni Quinton. Sa hindi inaasahang pangyayari, malaking pabor agad ang ibinigay sa kanya ni Quinton pagkabalik niya sa bansa. Bukod dito, hindi nagduda si Alice na makagawa ng paraan ng Ziegler family na makausap ang isang tulad ni Flynn. Quinton, salamat ng marami sa pagtulong mo sa akin. Labis ang pasasalamat at saya na nararamdaman ni Alice ng mga sandaling iyon. Nang makita ni Gerald kung gaano ang pasasalamat na binibigay ni Alice kay Quinton, hindi niya napigilan na makaramdam ng pagkabalisa. Nagawa na niya na mawala si Nigel sa usapan ngunit ang mga kabutihang nagawa niya ay naagaw lang ni Quinton. Gusto na sabihin sa kanila ni Gerald na siya ang tumulong sa kanila na maresolba ang insidente na nangyari kagabi. Siya ang tumulong sa kanila na makaalis sa matinik na sitwasyon. Ngunit alam niya na lalo lang magagalit sa kanya si Alice at lalo lang bababa ang tingin sa kanya kung magsasalita siya sa oras na iyon. Kaya nagpa siya si Gerald na manahimik na lang dahil hindi niya ginusto na makipagtalo na naman kay Alice. Inisip niya na hayaan na lang ang mga nangyari. Nandito ako para pumunta sa birthday party ng isa sa mga kaibigan ko sa high school. Sa taas ipagdiriwang ang birthday party. Alice, bababa ulit ako para makipag-usap sa'yo pagkatapos batiin ang kaibigan ko. Ipakilala mo din sa akin mamaya ang mga kaibigan mo. Pagkatapos ay ngumiti si Quinton at yumuko ng bahagya habang nakatingin sa magagandang dalaga bago siya nagpaalam para umalis na animoy isang tunay na maginoo. Wow! Napakagwapo naman niya. Kilala mo ba siya Alice? May girlfriend ba siya Alice? Napukaw ang atensyon ni na Jaislyn at iba pang mga dalaga ng mga oras na iyon.
Agad na sumagot si Alice, napakagaling talaga yung si Quinton. Alam niyo ba yung Southern Food Industries? Negosyo yun ng pamilya niya at isa silang tikon sa food industry. Wow, tahimik na nakikinig si Gerald sa kanilang usapan ngunit nang marinig niya ang kanilang pinag-uusapan, ginusto ni Gerald na mag-ambag tungkol sa pinag-uusapan nila. Sa sandaling magsalita siya, agad na nag-iba ang ihip ng hangin at agad na nanahimik ang lahat. Sa mga oras na iyon, tinitigan ng masama ni Alice si Gerald dahil sa matinding galit na naramdaman niya. Anong pinaparating mo ha? Hindi ba't karaniwan naman para mga malalaking kumpanya, mga industriya ang magkaroon ng problema pagdating sa kapital at pinansyal? Bakit? Nainggit ka ba? Sadyang may ganyang klase lang talaga ng tao. Puno ng inggit at gagamitin ang lahat ng pagkakataon na mahanap ang kahinaan ng iba para ipagdidikan ito. Sobrang nakakadiri ng ganong klase ng tao. Sagot ni Jesslyn habang nakaramdam ng matinding paghamak. Dahil lang sa sinabi ni Gerald, halos magkaroon na ng giyera. Alice? Sa kabutihang palad, pababa ng hagdanan si Quinton at isa niyang kaklase sa mga sandaling iyon. Alice, parang iritang-irita ka ata. May problema ba? Tanong ni Quinton habang naglalakad sa hagdan at nakapamulsa. Naramdaman ni Quinton na medyo naantig ang kanyang puso nang makita niya si Alice, na mukhang mas maganda pa kaysa sa kanya noong 2 taon na ang nakalilipas. Mabuti na lang ako. Medyo naiinis lang ako sa ilang mga tao. Sumulyap tuloy si Alice kay Gerald na may malamig na ekspresyon sa mukha. Sakto. Paano mo may spout ang kalokohan kung hindi mo nalalaman ang iyong sariling lugar? Si Jesselyn at ang iba pang mga batang babae ay parang galit din kay Gerald. Lahat sila ay nakatingin kay Gerald na may matalas na ekspresyon sa mukha. Tumingin si Quinton kay Gerald. Nang pumasok siya sa restaurant kanina, tila napansin niya na hindi na nasama si Alice kay Gerald. Gayunpaman, pagkababa ng hagdan, mukhang hindi nasisiyahan si Alice at hindi nasama si Gerald. Posible ba na ang batang ito ay nasa isang hindi siguradong relasyon kay Alice? Haha, hindi iyon possible. Alam ni Quinton kaagad pagkatingin niya sa sangkap ni Gerald. Ang kabuuang presyo ng lahat ng kanyang damit ay hindi higit sa $30. Paano marahil si Alice ay nasa isang hindi siguradong relasyon sa isang tulad niya? Mayroon bang hindi pagkakaunawaan sa inyong dalawa? Bakit hindi mo na lang ito pag-usapan? Lahat kayo ay magkaklase kaya dapat subukang makisama ang bawat isa. Ngumiti si Quinton ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Gerald sa oras na ito. Kumusta kaibigan ko? Ang pangalan ko ay Quinton. Nagagalak akong makilala ka. Pagkatapos nito, iniunat ni Quinton ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Gerald, na inilalantad ang isang gintong relong Rolex sa kanyang kamay. Ang gintong Rolex na relo ay pambihira sa unang tingin at lahat ng mga batang babae ay nakatitig sa kanya na may paghanga sa kanilang mga mukha. Nasabi agad ni Gerald na si Quinton ay hindi taos-puso at may masamang hangarin siya sa halip. Nang makikipagkamay na siya kay Gerald, biglang nagtanong si Quinton na may sorpresang ekspresyon sa mukha, "Wow! Kaibigan ko, saan galing ang shirt mo? Hindi ko pa nakita ang tatak na ito dati. Sa palagay mo ba kasi kagagaling ko lang galing sa ibang bansa?" Nakatitig si Quinton kay Gerald habang gumagawa ng panganang pagbagsak ng panga sa kanyang muka. Ang labi nito ay bahagyang umikot habang nakangisi kay Gerald. Nais ni Quinton na mapabilib si Alice at masasabi niya na napakasamang relasyon ni Alice kay Gerald. Kaya, maaari niya ring talunin ang batang ito ng ilang mga salita. Hahaha. Ito ay isang ordinaryong tatak lamang. Hindi balak ni Gerald na pumili ng pagtatalo kay Quinton. Hindi siya mapakali sa isang tulad ni Quinton. Sa totoo lang, balak na ni Gerald na bumili ng damit gamit ang Universal Global Supreme Shoppers Card na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid. Gayunpaman, naramdaman niya na ang pinakamaliit na pagkonsumo ng $50,000 ay medyo labis na labis. Totoo ba ito mula sa isang ordinaryong tatak? Siya nga pala, Harold, nakita mo na ba ang tatak na ito dati mula nang palagi kang nasa bansa? Tumalikod si Quinton at tiningnan ang kanyang kaklase. Ang lalaking nagngangalang Harold ay may blonde na buhok at naging abala siya sa pagtitig sa lahat ng magagandang batang babae, mula Alice hanggang Hailey hanggang Jesselyn. Alam agad ni Harold kung ano ang ibig sabihin ni Quinton nang tanungin niya ito ng tanong. Pagkatapos nito, umiling si Harold bago siyang ngumiti at sinabi, hindi ko pa nakikita ang tatak na ito dati. Gusto mo bang tingnan ko ito sa internet?
Pareho silang nagpatuloy sa kanilang talakayan sa isang seryosong pamamaraan. Sa katunayan, masasabi ng lahat na sinusubukan lang nilang bugyain si Gerald. Gayunpaman, hindi naman mukhang nahiya si Gerald. Sa oras na ito, si Alice at ang iba pang mga batang babae ay may nasiyahan na ekspresyon sa kanilang mga muka habang tinitingnan nila si Gerald. Hahaha! Naglilingkod sa kanya ng tama para sa pagiging nainggit kay Quinton. Ngayon napapanood na natin ang ibang tao na kinukutya siya dahil sa pagiging mahirap. Sambit ni Jaislyn habang tumatawa. Kung tutuusin, kagagaling lamang ni Quinton sa bansa pagkatapos ng pag-aaral sa ibang bansa. Paano pa man may kukumpara si Gerald sa kanya? Sinabi din ni Alice sa mahinang boses. Malinaw na alam ni Alice na pinagtatawanan at pinahihirapan ni Quinton si Gerald dahil sa kanya. Gayunpaman, ginagawa niya ito sa isang hindi direktang paraan kumpara kay Danny. Ipinapahiwatig niya ito nang hindi tinuturo ang mga daliri kay Gerald. Napasaya nito kay Alice nang maramdaman niya na si Quinton ay isang napakamatalinong tao. Quinton, ipakilala kita sa aking mga kaibigan. Matapos ang pagsulyap kay Gerald, mabilis na ipinakilala ni Alice si Quinton sa lahat ng tao sa paligid ng mesa. Pagkatapos nito, ipinakilala din ni Quinton si Harold kay Alice at sa kanyang mga kaibigan. Ang pamilya ni Harold ay nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking mga akademya sa pagsasanay sa Mayberry City. Pareho silang naupo sa mesa at natural na nakaupo si Quinton sa tapat ni Alice. Sa kabilang banda, tila naging interesado si Harold kina Jaislyn at Hailey. Ang mga batang babae ay patuloy na nakatingin kina Quinton at Harold habang nagpatuloy sa pakikipag-chat. Ang orihinal na tema ng tanghalian ngayon ay dapat na pagbuo ng isang relasyon sa pagitan ng Harper at Hailey. Sa kasamaang palad, biglang binago ng presensya ni Quinton ang lahat at ito ay nakaramdam ng kaunting kalungkutan kay Harper. Masasabi din ni Gerald na medyo naguluhan si Harper. Hindi niya ito basta-basta maaring baliwalain at panoorin dahil napabayaan ang kanyang kapatid. Sa kabutihang palad, handa na si Gerald sa ganitong klaseng sitwasyon. Bago umalis sa dormitoryo, tumawag na si Gerald kay Zach, ang manager ng Wayfair Mountain Entertainment. Sinabi niya sa kanya na nais niyang magdala ng ilang mga kaibigan doon ngayon at hiniling niya kay Zach na gawin ang mga kinakailangang kaayusan para sa kanya. Ayaw niyang mawalan ng muka si Harper sa harapan ni Hailey ngayon. Bukod dito, alam ni Gerald na palaging nais ni Noemi na bisitahin ang Wayfair Mountain Entertainment. Nang malaman ni Harold na inimbitahan ni Harper si Hailey para sa tanghalian ngayon, sinimulan niyang tanungin si Harper ng lahat ng uri ng mga katanungan. Patuloy niyang tinanong si Harper tungkol sa pinagmulan ng kanyang pamilya at trabaho ng kanyang mga magulang. Sa madaling salita, hindi siya tuwirang nagtanong kay Harper kung siya ay mayaman. Talagang nais ni Gerald na ilabas ang katotohanan na nakaayos na siya para sa grupo na pumunta sa Wayfair Mountain Entertainment pagkatapos ng tanghalian. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Quinton, nga pala may narinig ako nang bumalik ako sa bansa. Narinig ko na nalugi ang pamilyang Fisher at nawala na sa kanila ang Grand Marshal Restaurant na pagmamay-ari nila sa Mayberry Commercial Street. Dating kaibigan ang tatay ko sa tatay ni Nigel na si Adam Fisher. Sinusubukan ko siyang bilhin sa Grand Marshal Restaurant. Bahagyang kumibot ang mga talukap ng mata ni Alice sa oras na ito. Siyempre, alam nila ang lahat ng nangyari kay Nigel at sa pamilyang Fisher. Ito ay dahil nasa tabi nila si Nigel nang maglakad ang lahat. Nang marinig ng mga batang babae na si Quinton ay nagpaplano na sakupin ang Grand Marshal Restaurant, hindi nila maiwasang makaramdam ng labis na pagkasabik. Mabilis nilang napagpasyahan na maging mabuting kaibigan ni Quinton. Tumango ng bahagya si Alice bago niya sinabi. Oo, alam natin ang tungkol sa nangyari kay Nigel at sa kanyang pamilya. Narinig namin na nasaktan siya sa isang napaka-maimpluwensyang tao sa Mayberry City at iyon ang dahilan kung bakit nalugi ang buong negosyo ng kanyang pamilya sa isang gabi. Palaging umaasa ang pamilyang Fisher sa mga kita na kanilang nakuha mula sa Grand Marshal Restaurant sa Mayberry Commercial Street, kaya nagtataka talaga ako kung ano ang gagawin nila ngayon na napipilitan silang bawiin agad ang kanilang pagbabahagi. Si Quinton ay nakamasid sa kasiyahan habang ang lahat ng mga batang babae ay nakatingin sa kanya na may paghanga sa kanilang mga mata. Sarap ng atensyon. Tumango siya bago niya sinabi, Aba, sumasang-ayon sa akin ang aking ama at nais niyang sakupin din ang restaurant. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat ang komersyal na halaga ng anumang mga negosyo o tindahan sa Mayberry Commercial Street. Hanggat maaari kang magbukas ng isang negosyo doon, tiyak na makakuha ka ng pera tulad ng tubig na tumatakbo.
Nabanggit din ng aking ama na mayroong isang napakaing grande at marangyang manor doon na may isang mainit na bukal sa loob. Wayfair Mountain Entertainment. Tuwang-tuwa ang lahat ng marinig ang pagbanggit ng manor kasama ang mga hot spring. Tumango si Quinton at numiti bago niya sinabi, may ilan ba sa inyo na naroroon? Nang tanungin ni Quinton ang katanungang ito, biglang naalala ni Alice kung gaano sila napahiya noong nakaraang gabi. Gayunpaman, ayaw niyang itago ang katotohanan kay Quinton. Sa makatuwid, mabilis niyang sinabi sa kanya ang tungkol sa lahat ng nangyari. Matapos makinig sa kanyang paliwanag, ngumiti si Quinton bago sinabi niya, sa totoo lang, hindi ko talaga inaasahan na gagawa ng kalokohan si Nigel sa kanyang sarili. Alice, dahil hindi ka nakapunta sa Wayfair Mountain Entertainment sa huling pagkakataon, may hahatid kita doon ngayon. Kailangan ko lang tawagan ang aking ama. Ah! Grabe! Ikaw ang pinakamagaling, kapatid Quinton. Kaakit-akit na sinabi ni Jesseline. Siyempre seryoso ako. Bigyan mo ako ng 1 minuto, tatawag ako sa tatay ko ngayon. Pagkatapos nito, inilabas ni Quinton ang kanyang cellphone bago siya tumawag sa kanyang ama. Matapos ipaliwanag ang sitwasyon sa kanyang ama, agad na binabanik, dapat ba tayong magtungo doon? Natatakot ako na magkakaroon sila ng mas maraming mga bisita sa hapon. Kung ang lugar ay masikip, walang magagawa ang aking ama para sa amin noon. Sige. O naman. Ang lahat ng mga batang babae ay higit pa sa handang umalis sa ngayon. Sige kung ganun, pupunta ako at isasama ang mga kotse kay Harold. Mag-iwan kami sa 2 sasakyan. Sinabi ni Quinton habang naghahanda na siya upang kunin ang sasakyan kasama si Harold. Ngunit Quinton, mayroong 7 mga batang babae kaya't ang 2 kotse ay sapat na para sa amin, ngunit paano ang tungkol sa kanila? Tanong ni Alice habang nakaturo kay Harper at sa natitirang mga lalaki. Tumingin si Quinton kay Harper bago siya magtanong, hindi ka ba nagmaneho dito? Umiling si Harper at naramdaman niyang napahiya siya sa oras na ito. Kalimutan mo na. Hindi kami sasali sa inyo. Nakaramdam ng hindi komportable si Noemi na mahuli siya sa gitna. Sa makatuwid, sinabi niya, bueno, kung hindi sila pupunta, kung gayon ay ayaw ko ring pumunta. Ayaw ni Gerald na mailagay si Noemi sa isang matigas na pwesto sa tuwing. Alam niya na talagang nais niyang pumunta at suriin ang Wayfair Mountain Entertainment. Sa makatuwid, mabilis niyang sinabi, Noemi, maaari mo munang magpatuloy sa iba pa sa kanila. Sasamahan ka namin mamaya. Kung sa bagay, umorder na kami ng 1 mesa na puno ng pinggan. Sa katunayan, sadyang sinabi ni Gerald ang mga salitang iyon at tinatarget niya sina Alice at Hailey sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ginagamot sila ni Harper sa tanghalian ngayon at nag-order na siya ng 1 mesa na puno ng pinggan, ngunit alis na sila nang hindi man lang kumagat. Naramdaman ni Gerald na parang hindi nila sineryoso si Harper. Sa pagiging sensitibong tao niya, naririnig agad ni Alice ang paghamak sa kanyang tinig nang marinig niya ang kanyang mga salita. Mabilis siyang sumagot, hahaha. Darating ka at sasali ka sa amin mamaya. Sa tingin mo ba ay makakapasok ka sa Wayfair Mountain Entertainment nang wala si Quinton? Bukod dito, bakit ikaw ay napakasarcastic? 1 mesa lamang na puno ng pinggan. Gusto mo bang magbayad ako para sa pagkain kung gayon? Nagmamadali na kinaway ni Harper ang kamay bago niya sinabi, hindi, pwede na lang kayong umalis muna. Kita na lang tayo mamaya, Hailey. Sumulyap si Harper kay Hailey. Talagang hiniling niya na makita siya mamaya, ngunit alam niyang tama si Alice. Paano sila makakapasok sa Wayfair Mountain Entertainment sa paglaon? Pagkatapos nito, umalis si Alice at ang natitirang mga batang babae kasama sina Quinton at Harold. Natutuwa lang si Harper na ang sitwasyon ay hindi napunta sa kakulitan tulad ng kagabi. Gayunpaman, pagkatapos na umalis ang mga batang babae, naramdaman ni Harper na para bang wala na siyang ganang kumain. Nakaramdam siya ng labis na panghihina ng loob sa oras na ito. Harper, huwag kang panghinaan ng loob. Sinabi ko na pupunta kami sa manor at sisiguraduhin kung gagawin namin ito. Magtiwala ka lang sa akin. Inalo ni Gerald si Harper habang tinatapik ito ng marahan sa balikat. Mapait nang umiti si Harper bago sinabi, alam kong mabuti ang ibig mong sabihin, Gerald. Kalimutan mo na, kain na lang tayo at mag-enjoy sa pagkain bago tayo bumalik sa dormitoryo pang matulog pagkatapos nito. Alam ni Gerald na simpleng iniisip ni Harper na nagmamatigas siya. Ngumiti siya dahil alam niyang hindi na siya maaring maging low-key tulad ng gusto niya.
Ito ay dahil alam niya na sa karamihan ng oras, si Harper at ang natitirang mga kasama sa silid ay kinutya at pinahiya dahil sa kanya. Labis na naguluhan din si Gerald sa sitwasyong ito. Sa makatuwid, inilabas ni Gerald ang kanyang cellphone bago siya tumawag kay Zack. Zack, magtutungo ako sa Wayfair Mountain Entertainment kasama ang aking mga kaibigan sa paglaon. Kung maginhawa para sa iyo, maaari kang magpadala ng 2 kotse dito upang kunin ako. Si Zack ay napakamagalang sa kabilang dulo ng linya. Siyempre, Crawford. Kahit ano para sa iyo. Maaari mo bang ipadala sa akin ang iyong lokasyon? Ibinigay ni Gerald kay Zack ang kanyang kinalagyan sa telepono bago niya binaba agad ang telepono. Nagulat na napatingin si Harper kay Gerald. Lintik na yan, Gerald. Sino ba ang tinawagan mo? Alam ni Harper na si Gerald ay isang matapat na tao, ngunit may mga pagkakataon na hinding-hindi siya magpapatalo. Maliban dito, alam niya na hindi magsisinungaling si Gerald sa kanyang mga kaibigan pagkatapos umalis ng mga dalaga. Ngunit hindi nila lubos na maintindihan ang mga nangyayari. Talaga bang may kakayahan si Gerald na dalhin sila sa Wayfair Mountain Entertainment? Paano iyon magiging posible? Ngumiti si Gerald nang marinig ang katanungan ni Harper. Malalaman niya ang kasagutan mamaya. Paumanhin na po mga sir. Magpapatuloy pa po ba kayo na kumain dito? Sa mga sandaling iyon, isang magandang waitress ang lumapit sa kanilang lamesa at magalang na nagtanong. Bagamat na magalang ang pananalita niya, hindi niya naitago ang paghamak na nararamdaman niya. Alam niya kung sino ang magbabayad ng lahat ngayong araw. Ngunit nakita niya din ang mga nangyari ilang sandali lang ang nakakalipas at alam niya na sinama nina Quinton at Harold na umalis ang mga magagandang dalaga. Sa mga sandali din na iyon, ang iba pang mga tao na kumakain sa restaurant ay nakatingin din kay Gerald habang pinagtatawan nina Harold at mga kaibigan niya. Ang sitwasyon na kinalalagyan nila ngayon ay katumbas ng maagaw ang kanilang mga girlfriend sa harap ng publiko. Iyon din ang rason kung bakit lumapit sa kanila ang magandang waitress upang tanungin sila kung magpapatuloy ba silang kumain doon. Hindi, pakibalot na lang ang lahat ng pagkain. Dadali namin lahat sa Wayfair Mountain Entertainment at doon na lang namin kakainin. Nakikita ni Gerald ang pagkutya sa mga mata ng waitress. Ngunit paano niyang hayaan na magpatuloy na kumain sa restaurant na ito si Harper sa mga sandaling iyon? Ngunit naisip niya na masasayang lang ang lahat ng pagkain sa lamesa. Halos hindi mapigilan na tumawa ng magandang waitress, ang ng mga tao sa paligid nang marinig nila ang sinabi ni Gerald. Si Raulo ba ang lalaking yon? Sino ka ba sa inaakala mo? Nagbabalak ka na dalhin ang pagkain sa restaurant na ito sa Wayfair Mountain Entertainment bilang hapunan. Hindi niya ba alam na may pagkain din sa Wayfair Mountain Entertainment? Hahaha. Sa tingin ko ginagawa na lang nila yan para isalba ang kanilang pagmumukha dahil sumama na umalis ang mga dalaga kasama ang 2 lalaki kanina. Sa tingin na wala na ng hiya ang mga kolehiyo sa panahon ngayon. Nagagawa na nila magyabang para lang hindi mapahiya. Patuloy silang kinukutya ng mga tao sa kanilang paligid. Hindi mapigilan ni Harper na yumuko na lang dahil sa kahihiyan. Inirapan ng waitress si Gerald bago sinabi, "Okay. Kung ganoon, pwede ko ba malaman sino sa inyo ang magbabayad ng lahat?" Ako, babayaran ko na din agad na sagot ni Harper. Nagkakahalaga ang lahat ng pagkain sa lamesa ngayong gabi ng mahigit sa $800. Nagkakatumbas yon ng mahigit sa 80% ng allowance niya para sa buwan na iyon. Kinuha ni Gerald ang plastic bag mula sa waitress, at nagsimulang ibalot ang mga pagkain sa lamesa. Kahit na patuloy silang pinagtatawan ng mga customer sa mga sandaling iyon, hindi siya nagpatinag. Sob! Sa sandali din na iyon, 3 mamahaling sasakyan ang dumating sa restaurant. Pagkatapos ay tumigil ang 3 mamahaling sasakyan sa harapan ng restaurant. Wow! 3 Rolls-Royce Phantom. Grabe! Sino kaya yon? Ang isa sa mga kotse na yon ay nagkakahalaga ng $1.5 million. Diyos ko po! Tignan niyo yung plaka ng sasakyan. Ang mga plaka ng 3 mamahaling sasakyan ay 689. Ang numero pa lang na iyon ay nagkakahalaga na agad ng ilang $100,000. Hindi mapigilan ng lahat ng nasa restaurant na tumingin sa labas pati na ang waitress ay napatungangan ng oras na iyon. Kung nagpunta dito sa restaurant para kumain ang may-ari ng mga mamahaling sasakyan, agad siyang lalabas para salubungin at baka sakaling makuha niya ang pabor nito.
Madaling inayos ng waitress ang kanyang kasuotan bago siya naglakad papunta sa pintuan. Gusto niyang malaman kung nagpunta ba dito ang may-ari para kumain. Sa mga sandaling iyon, 3 tao ang lumabas sa mga sakyan. Ang 3 lalaki ay nakasuot ng itim na suit at pare-parehas silang may suot na salamin at Bluetooth headset sa kanilang tenga. Mukha silang mga bodyguard na madalas na nakikita sa mga pelikula. Sobrang tahimik ng restaurant sa mga sandaling iyon. "Gentlemen, maaari ko ba malaang kung?" Agad na lumapit sa kanila ang waitress para batiin sila. Ngunit, hindi man lang siya tinignan ng 3 lalaki at nagdire-diretsong maglakad patungo kay Gerald na abala na magbalot ng pagkain sa sandaling iyon. "Mark Crawford." Binati ng 3 bodyguard si Gerald habang yumuko sa harapan niya upang magbigay respeto. "Ano? Mark Crawford? Tama ba ang narinig ko?" Tinawag na Mark Crawford ng 3 bodyguard ang mokong na iyon. Labis na nabigla ang lahat ng nasa restaurant. Mas lalong nagulat sina Harper at mga kaibigan niya ng oras na iyon. Anong nangyayari? Talaga bang si Gerald iyon? Sa sandaling iyon, natapos na din na magbalot ng pagkain si Gerald. "Pre, bakit hindi pa kayo sumakay sa mga sasakyan para makapunta na tayo sa Manor?" "Mark Crawford, kami na po ang magbubuhat ng pagkain para sa inyo." Agad na lumapit ang mga bodyguard at pagkatapos ay kinuha nila ang nakabalot na pagkain mula sa kamay ni Gerald. Sinundan ni Harper at mga kaibigan nila si Gerald palabas ng restaurant at parabang nananaginip lang sila. "Mark Crawford, dahan-dahan lang po sa paglalakad." Namumutla na ang mukha ng magandang waitress sa mga sandaling iyon habang magalang na binati si Gerald at tumango lang si Gerald bilang sagot. Sa mga sandali ding iyon, nakaramdam ng hiya si Gerald. Hindi siya sanay na may nakatitig sa kanyang mga tao. Agad silang dumiretso siya mga mamahaling sasakyan at nagsimula na silang magtungo sa Manor. Habang patungo sa Manor, hindi mapigilan ni Harper na tanungin si Gerald tungkol sa nangyari. "Gerald, anong nangyayari?" Naisip ni Gerald na masyado pang maaga para sabihin niya ang lahat ng katotohanan sa kanila. Kaya ang sinabi niya lang, "Brother Harper, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat sa susunod. Lagi mo lang tatandaan na magkaibigan tayo, at kahit anumang problema mo ay problema ko din, sisiguraduhin ko na hindi ka mapapahiya ngayong araw." Tumango si Harper at hindi na tinanong pa si Gerald. Pagkatapos ng ilang sandali, nakarating din sila sa Manor. Noong umpisa, inatasan din ang mga bodyguard na dalhin si Gerald at kanyang mga kaibigan sa paligid at siguraduhin na mag-i-enjoy sila sa lahat ng pagkain at mga aliwan sa Wayfair Mountain Entertainment. Ngunit alam ni Gerald na hindi sila magagawang mag-enjoy kapag kasama ang mga bodyguard. Sa katunayan, hindi din komportable si Gerald na napapalibutan ng mga bodyguard. Kaya nang makarating sila sa harapan ng Manor, sinabihan ni Gerald ang mga bodyguard na ibaba na lang sila doon at na gusto nila na mag-ikot-ikot at magsaya nang hindi kasama ang mga bodyguard. "Grabe! Ikaw na talaga, Gerald. Hindi ako makapaniwala na magagawa talaga natin na makapasok dito sa Manor ngayong araw." Napakasaya ni Benjamin habang nag-ikot-ikot sila sa Manor. "Kilala ko kasi yung boss dito. Ano na ang gusto niyong gawin ngayon? Sabihin niyo lang sa akin kung anong gusto niyong gawin." Sabi ni Gerald habang nakangiti. "Ah, Gerald, yung boss ba na sinasabi mo ay yung taong nagbigay sa'yo ng shopper's card noong nakaraan?" "Ay, siguro masasabi na may kaugnayan yun dito. Meron itong katunayan dahil ang kanyang kapatid na si Jessica ay ang nagbigay sa kanya ng mga card at siya din ang nagpakilala sa kanya kay Zack." Agad na tumango si Harper. Sa mga sandaling iyon, iniisip ng mga kalalakihan kung ano ang gagawin nila sa Manor. Malaking-malaki ang buong Manor at sinasakop nito ang kalahati ng bundok. Kahit na napakaganda ng tanawin sa labas ng Manor, walang nakakaaliw na gawin sa labas. Ang hot spring at ang kainan ang sentro at kilalang pinupuntahan sa Manor. Dahil medyo pamilyar na si Gerald sa lugar, sinabi niya, "Tara na, pumasok na tayo sa Manor at kumain muna tayo bago tayo magpunta sa hot spring." Gerald, nakita ko sa internet na may bayad sa pagpasok ng Manor at sa paggamit ng hot spring, di ba?" Tanong ni Benjamin sa mga sandaling iyon. Sa katunayan, masayang-masaya na siya na makapaglibot sa labas ng Manor. Bonus na kung magagawa nilang makapasok ng Manor. "Huwag mo nang intindihin yon." Ngumiti si Gerald. Kahit na ang kanyang kapatid ang nagbukas ng Manor, si Gerald ay isa para sa mga nagmamay-ari ng Manor. Agad na kumalma ang lahat.
Maliban dito, kinailangan nila dumaan sa isang kakaibang tulay bago sila makarating sa inner periphery mula sa outer periphery. Nakita ni na Gerald sina Alice at mga kaibigan niya habang naglalakad sila sa loob ng manor. Lahat sila ay kumukuha ng litrato nila sa loob ng manor sa mga sandaling iyon. Tingnan nyo. Si Gerald at mga roommate niya. Paano sila nakapasok? Laking gulat ni Jaislyn nang makitang papasok sina Gerald at mga kasama niya. Sa mga oras na iyon, abala si Alice na makipag-usap kay Quinton. Nang marinig ang sinabi ni Jaislyn, sumimangot si Alice bago siya tumalikod upang tignan ang direksyon na pinagmulan ni na Gerald at kanyang mga kaibigan. Walang alinlangan, sila nga talaga. Paano nilang nagawang makapasok dito? Gulat na tinanong ni Alice. Damn it! Huwag sabihin sa akin na palihim silang pumasok. Si Harold ang nagsabi niyan. Nakatitig siya kay Gerald at sa natitirang mga lalaki na may kasuklam-suklam na ekspresyon sa mukha. Sa katunayan, ito ang parehong tanong na tumatakbo sa isip ng ilang mga batang babae ngayon. Pag-isipan lamang ito anong uri ng lugar ang Wayfair Mountain Entertainment. Posible ba para sa kahit sino na pumasok sa lugar na ito kahit kailan nila gusto? Kahit na ang isang mayaman at makapangyarihang tulad ni Quinton ay kailangang tawagan ang kanyang ama ng maraming beses bago tuluyang mailabas ng kanyang ama ang isang tao upang ayusin ang mga bagay at tanungin ang mga security guard na papayagan sila. Gayunpaman, kahit na makapasok sila, maaari lamang silang manatili sa ang panlabas na paligid ng Wayfair Mountain Entertainment. O aking Diyos! Gaano kahiyang ito kung talagang nakapasok sila dito? Oo, nakakahiya talaga yan. Kung malaman ng mga security guard ang tungkol sa kanila at mapagtanto na kilala nila tayo, hindi ba tayo mapapatalsik dito kasama sila? Ang mga batang babae ay tumingin kay Gerald na may isang mapanghamak na ekspresyon sa kanilang mga muka habang sila ay nagbubulungan sa kanilang sarili sa isang balisa na pamamaraan. Harper, paano ka nakapasok sa lugar na ito? Hindi nag-isip-isip si Hailey. Sa halip, simpleng lumakad siya patungo kay Harper at tinanong siya sa mahinang boses. Halatang nag-aalala siya para sa kanya. Pumasok kami sa pintuan. Sagot agad ni Gerald. Pagkatapos nito, tumango si Harper habang nakatingin kay Hailey. Hahaha. Ang pangunahing pasukan. Sa palagay mo ang mga security guard ay talagang magiging bulag na iyon upang payagan kang dumaan sa harap na pasukan. Si Jaislyn, na napakamot ng ulo sa oras na ito, sumigaw kaagad kay Gerald. Nangako siya na kung mapalayas siya sa lugar na ito ngayon dahil kay Gerald, tiyak na bibigyan niya siya ng 10 sampal sa mukha niya. 10 malupit na sampal. Nag-aalala din si Alice tungkol sa mga kahinatnan kung talagang lumusot si Gerald at ang kanyang mga kaibigan. Sa makatuwid, humakbang siya at lumapit kay Gerald na may mahigpit na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinabi niya, Gerald, sana ay masabi mo sa amin ang totoo ngayon. Kung talagang lumusot ka ngayon, mas mabuti na sabihin mo sa amin ng maaga upang matulungan kami ni Quinton na malaman ang isang solusyon. O, mangyaring huwag gawing masama ang sitwasyon para sa lahat. Dinagdag ni Quinton ang pangungusap na ito. Samantala, naisip ni Quinton sa kanyang sarili, bakit kakaiba ang mga kaibigan ni Alice? Nanahimik si Gerald habang pinapakinggan ang mga nagngangalit at walang sigaw na sigaw sa kanya. Pakiramdam niya ay walang magawa sa oras na ito. Malinaw na napasok siya sa pintuan at sinasabi niya sa kanila ang totoo ngayon. Ano ang inaasahan nilang sasabihin niya? Na siya ay gumapang sa pamagitan ng isang butas ng aso. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Kung nais mo, dalhin kita sa manor at lahat tayo ay magkakasayahan. Maaari kaming kumain, tangkilikin ang isang bublebat sa mainit na bukal at tangkilikin ang lahat ng iba pang mga pasilidad dito. Sa katunayan, ang tanging dahilan lamang kung bakit inaalok ni Gerald na dalhin sila ay dahil lamang kay Noemi. Sa oras na ito, medyo nag-aalala din si Noemi para kay Gerald. Natatakot siyang mapasok sa gulo si Gerald dahil dito. Kahit na nag-aalok siya upang dalhin sila na may mabuting hangarin, lahat ay nakatingin sa kanya na para siyang isang idiot. Anong sinabi mo? Nais mo kaming dalhin sa manor. Alam mo ba kahit sino ka? Bakit hindi ka muna tumingin sa salamin? Hindi mo ba nakikita ang mga tanod na nakatayo sa labas ng manor? Galit na tanong ni Jaislyn. Oo. Mahirap na para sa isang tulad ni Quinton na dalhin kami sa manor at sa palagay mo nasa iyo talaga ito. Ang pangkat ng mga batang babae ay nagsimulang mag-chat sa kanilang sarili. 14 kami dito.
Kahit na hindi natin pinag-uusapan ang halaga ng pagkain, ang pagpasok mismo sa hot spring ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 20,000 dolyar. Bukod dito, kung kakain kami sa Manor, gasto sa amin ng hindi bababa sa 30 hanggang 40,000 dolyar. Mas madali para sa akin na gawin ang mga kinakailangang kaayusan kung may mas kaunting mga tao dito ngayon, ngunit medyo mahirap din para sa akin dahil marami sa atin. Napatingin si Quinton kay Gerald habang nakangiti ito ng reli sa kanya. Hindi mapigilan ni Alice na makaramdam ng pakiramdam ng marinig niya na naisip na ni Quinton ang lahat para sa kanila. Pagkatapos nito, tiningnan ni Alice si Gerald na may walang magawang ekspresyon sa mukha habang sinasabi, kalimutan mo na. Bakit hindi tayo umalis ngayon at bumalik ulit sa susunod upang maiwasan na mapahiya kung mahuli sila? Hindi. Bakit tayo aalis dahil lamang sa kakulangan na ito? Oo. Sister Alice, bakit tayo dapat umalis? Narito na kami sa wakas at nais kong magpatuloy sa pagtingin sa paligid ng lugar. Lahat ng mga batang babae ay nakatingin kay Gerald na may galit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa katunayan, sinadya ni Alice na sabihin ang mga salitang iyon dahil nais niyang pilitin si Gerald na umalis. Gayunpaman, sa oras na ito, si Gerald ay simpleng ngumiti ng mapait bago siya umiling at sinabi, kung nais mong sundin kami, maaari ka lamang sumama sa akin. Bahala ka talaga. Maaari mong gawin ang nais mo. Pagkatapos nito, tiningnan ni Gerald si Noemi bago niya sinabi, Noemi, may tiwala ka ba sa akin? Kung pinagkakatiwalaan mo ako, sundan mo lang ako at dadalhin kita sa Manor. Ngumisi si Noemi nang tumango ito. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Gerald ang ilan sa kanila sa tulay bago niya sila akayin sa panloob na paligid. Hahaha. Maghintay ka lang at makita. Siguradong mahabol si Gerald mamaya. Inaasahan kong hindi niya kami idamay at mapahiya. Sambit ni Jaislyn habang nanonood ng tahimik. Ang lalaking iyon ay talagang walang kahiyan sa lahat. Tumabi din si Quinton habang naghihintay siyang panoorin ang palabas. Gayunpaman, sa susunod na segundo, nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Nauna nilang inakala na siguradong malalayas kaagad si Gerald. Gayunpaman, nagawa ni Gerald na makapasok sa Manor. Bukod dito, ang grupo ng mga tanod ay gumalang din ng galang nang makita nila si Gerald. Anong nangyayari? Tanong ni Quinton na may hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha. Laking gulat ni Jesselyn na wala siyang ibang magawa kundi ang itakip sa kamay ang bibig. Sa una, siya ay nagagalak dahil inakala niyang tiyak na mabubugbog si Gerald. Gayunpaman, nakapasok si Gerald nang hindi naharap sa anumang problema man lang. Ang lahat ng mga magagandang batang babae ay may isang komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha at si Alice ay sa ganap na hindi makapaniwala sa ngayon. Sa katunayan, kung hindi niya nasaksihan ang sitwasyong ito sa kanyang sariling dalawang mata, hindi siya naniniwala na totoo ito. Sa kanyang mga mata, si Gerald ay palaging walang anuman kundi isang mahirap. Alam din niya na sinusubukan siya ni Naomi na buuin ang isang relasyon kay Gerald. Gayunpaman, mula nang maisip niyang binili ni Gerald si Noemi ng isang peking bag ng Hermes, mayroon na siyang masamang impresyon sa kanya at talagang hindi niya ito gusto. Akala niya siya ay isang nakakainis lamang na tagapayat. Ngunit ngayon, maaari na siyang lumabas at makalabas ng Wayfair Mountain Entertainment ayon sa gusto niya. Mahirap pa para kay Quinton na dalhin ang maraming tao sa Manor. Alice, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Jaislyn habang nakatitig kay Gerald at sa iba pa pagpasok nila sa Manor. Sa oras na ito, sumulyap si Alice kina Quinton at Harold na nakatayo sa gilid, na may isang nagtatanong na tingin sa kanyang mga mata. Dahil ang ama ni Quinton ay may kakayahang makitungo kay Flynn mula sa Emperor Karaoke Bar, naramdaman ni Alice na tiyak na makakapasok sila sa Manor hanggat ang ama ni Quinton ay handang tumulong sa kanila. Si Quinton ay may isang napakapangit na ekspresyon ng kanyang mukha sa oras na ito. Tiyak na nadama nito na parang binigyan lamang siya ni Gerald ng 2 sampal sa kanyang mukha. Kung nagawa ni Quinton na dalhin ang mga batang babae sa Manor, pagkatapos ay magkakapantay siya bilang si Gerald. Ang lahat ay maayos pagkatapos. Ano pa ang magagawa niya? Nagpasya si Quinton na tawagan muli ang kanyang ama. Ayaw niya talagang ipahiya ang sarili niya sa harap ni Alice, ni ayaw niya itong magmura sa kanya. Sa makatuwid, mabilis na kinuha ni Quinton ang kanyang cellphone bago niya sinabi sa kanyang ama ang tungkol sa sitwasyon. Ang ama ni Quinton ay isa ring nagmamalasakit sa kanyang muka at reputasyon. Nang marinig niya na may pumalo sa kanyang anak sa mga tuntunin ng pera, hindi na niya ito matiis.
Sa makatuwid, ginawa niya ang lahat na makakaya niya upang matiyak na si Quinton ay maaaring makapasok sa Manor kasama ang mga batang babae. Bukod dito, nangako pa siyang sponsor si Quinton ng 20,000 dolyar para sa kanyang paggasta ngayon upang hindi mawalan ng muka ang kanyang anak. Kahit na maraming pera, naramdaman ng ama ni Quinton na kinakailangan upang makatipid ng muka. Hahaha. Ano ang big deal? Halika na, Alice. Dadalin ko ang lahat sa Manor ngayon, sabi ni Quinton habang nakangisi. Sige. Nakakamangha ka talaga, Quinton. Paano may hahalintulad sa iyo ang isang matitipid? Si Jesselyn at ang iba pang mga batang babae ay nagsaya rin para kay Quinton sa oras na ito. Ang presyo ng pagpasok para sa bawat tao ay 1,500 dolyar bawat isa, hindi kasama ang mga serbisyo sa hot spring, kainan, So, paano kung may pasok sila ni Gerald? Sa palagay ko ang nagagawa lamang niya ay hayaan silang tumingin sa paligid. Maaari kong bayaran ang lahat upang makapunta sa bowling ngayon. Sina Quinton at Harold ay kumindat sa isa't isa sapagkat naramdaman nila na sulit ang 12,000 dolyar na kanilang gugugol. Kung kailangan nila, magiging mas handa sila na gumastos ng hanggang 20,000 dolyar ngayon. Ang bowling ay dapat na ang pinakamurang aktibidad sa Manor. Hindi ba babasa, sigurado si Quinton na tiyak na magiging mas mura ito kaysa sa kainan doon. Lahat sila ay sumunod kay Quinton papunta sa Manor. Ang panloob na paligid ng Wayfair Mountain Entertainment ay talagang ibang-iba sa panlabas na paligid. Ang lahat sa kanila ay nadama na parang sila ay umakyat sa isang bagong mundo. Hindi nakapagtataka kung bakit kahit na ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang mga tao mula sa iba pang mga lalawigan ay tinuring ang pagtatag na ito bilang isang paraiso. Talagang parang paraiso. Nagulat si Alice nang pumasok siya sa Manor, ngunit maya-maya ay nagsimulang huminahon ng kaunti. Ay! Guys, tingnan mo. Ano yan? Sa oras na ito, natanto ni Jesselyn na abala sa paglalagay ng kanyang makyup habang naghahanda siyang mag-selfie, na may isang matikas na atik sa itaas ng magandang hot spring na may talon sa harap. Ang ilang mga tao ay kumakain sa atik sa oras na ito. Ang nakapaligid na ambon ng tubig ay sumingaw sa paligid nila, lumilikha ng isang epekto na mukhang bedding ng bahaghari sa kanilang paligid. Ang bawat isa na nakatingala sa atik ay nadama na parang ang mga taong iyon ay kumakain sa ulap. Ito ay labis na napakarilag. Nakita din ni Alice na talagang maganda ito. Hindi niya mapigilang mainggit dahil talagang hiniling niya na siya ang kumakain doon sa oras na ito. Iyan ba ang micro-dining pavilion? Oo, iyon ang micro-dining pavilion. Sinabi ni Quinton sa inggit na tono. Quinton, magkano ang gastos upang makapasok at makakain sa micro-dining pavilion? Napakaganda na ng tunog ng pangalan. Dapat talagang mahal, di ba? Tanong ni Jesselyn habang nakatingin sa mga dalaga. Napakamahal? Hindi lang ito mahal. Alam mo ba kung magkano ang gastos upang makapasok at magamit ang micro-dining pavilion na ito? Nagkakahalaga ito ng 45,000 dolyar, hindi kasama ang mga presyo ng pagkain. Nagulat ang lahat nang marinig ang presyo. Nagkakahalaga ng 45,000 dolyar upang makapasok sa lugar na ito. Damn it! Bukod dito, alam pa ni Quinton ang tungkol sa lugar kaysa sa iba sa kanila. Bukod dito, kahit na mayroon kang pera, maaring hindi ka kinakailangang kumain dito dahil kailangan mong magkaroon ng isang tiyak na pagkakakilanlan upang kumain dito. Tanging ang napakamayaman at makapangyarihan ang kayang tangkilikin ang kanilang mga hapunan dito. Nagulat si Alice sa oras na ito. Hoy! Tignan mo dyan! Alice, Quinton, tingnan mo roon. Bakit pakiramdam ko parang ang mga taong iyon ay talagang kamukha ni Gerald at ng mga kasama niya? Matapos ang matagal na pagtitig sa grupo ng mga tao, naramdaman ni Jesselyn na parang may mali. Tumango si Hailey bago sinabi, tama ka. Nakikita ko si Harper mula rito. Naramdaman ni Alice ang isang paghila sa kanyang puso habang sinusubukan niyang mailabas ang mga tao sa micro-dining pavilion sa tabi ni na Quinton at Harold. Sa masusing pagsisiyasat, napagtanto nila na kamukha talaga nito si Gerald at ang mga kasama sa silid. Impossible. Hindi makapaniwala si Alice sa sarili niyang mga mata. Paano maaring magkaroon ng isang kakulangan upang maging doon? Ito ay ganap na imposible. Sing-sing, sing-sing, sing-sing. Doon lang, nakatanggap si Alice ng tawag sa telepono. Ito ay isang tawag mula kay Noemi. Alice, bakit kayo nahuli ng huli? Ang lahat ng mga pinggan ay naihatid na. Nakikita kita.
tumingin sa itaas. Ang tanawin mula sa itaas dito ay talagang kamangha-mangha. Bakit hindi ka sumama at sumali sa amin? Nakita ni Alice si Noemi na nakatayo sa mikro-pavilion ng kainan habang hinihiling niya na dumating sila at sumali sa kanila sa lalong madaling panahon. O aking Diyos! Talagang si Gerald, Naomi, at ang natitirang mga lalaki. Ito. Huminga si Jaislyn sa oras na ito. Hindi ito makapaniwala. Nagbago agad ang ekspresyon ng mukha ni Quinton at Harold. Tila parang hindi nila mapapaningas ang kanilang mga ulo ngayon. Alice, umakyat na tayo ngayon. Hindi na makapaghintay si Jaislyn. Ito ay sapagkat marami sa mga mayaman at marangal na tao na nasa manor ay nakatingin sa kanila na may pagkainggit. Pakiramdam niya ay nasiyahan ako sa oras na ito. Kinagat ni Alice ng bahagya ang labi habang sinabi, "Oh, umakyat na tayo." Kailangan niyang umakyat at tanungin si Gerald kung ano nga ba ang nangyayari. Kung hindi man, tiyak na hindi siya makakatulog sa gabi. Si Harold ay tumingin kay Quinton na may isang nerbiyos na ekspresyon sa kanyang mukha nang sinabi niya, "Sa palagay ko dapat na lang tayo umalis sa halip na hamunin pa siya." Natakot na si Harold dahil hindi niya inaasahan na ganito kalakas si Gerald. Malamig na ngumuso si Quinton nang sinabi niya, "Damn it. Bakit ka takot sa kanya? Hindi ako naniniwala na ang mataba ay talagang maaring maging napakalakas. Tara na. Dapat nating umakyat at alamin kung ano ang nangyayari."